Hindi ito eksaherasyon. Isang linggo lang ang nakalipas, dumalaw sa klinika si Aling Merly, 68 anyos taga Bulacan. Mapula ang mata, nanginginig ang kamay, parang may iniinda sa loob. Sabi niya, "Dok, sumusunod naman ako. Pero bakit parang lumalala pa rin ang sugar ko?" Habang iniisa-isa niya ang kaniyang pagkain, bigla siyang huminto. Sabi niya, "Pero kumakain naman po ako ng prutas, mango, banana, watermelon. Healthy yon, di ba?" Tahimik ang doktor, napabuntong hininga, at sa tono ng boses nito may halong awa. Ang akala mong pampalusog, siya palang tahimik na kalaban. Ito ang malaking pagkakamali ng karamihan sa ating mga senior. Akala natin basta prutas, ligtas. Pero hindi lahat ng prutas ay magkapareho ang epekto sa katawan, lalo na kung ikaw ay may diabetes. May mga prutas na, oo, matamis pero nakakatulong. Pero may ilan na matamis nga at masama. Sa video na ito, ibubunyag natin ang 4 na prutas na tahimik na nagpapalala sa iyong blood sugar. At pagkatapos noon, ibabahagi rin natin ang 4 na prutas na makakatulong sa iyong kalusugan kahit diabetic ka. Mga prutas na hindi mo kailangang iwasan dahil sila mismo ang tumutulong sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy, gusto kitang tanungin, anong prutas ang hindi mo kayang iwasan kahit alam mong mataas ang sugar mo? I-type mo sa comments sa ibaba. Gusto naming malaman kung ano ang pinakahirap bitawan ng mga gaya nating seniors. Ang video na ito ay hindi para takutin ka. Layunin nating magbigay linaw na ang tamis ng buhay ay hindi kailangang isuko. Ang kailangan lang matalinong pagpili. Dahil minsan ang solusyon ay hindi laging pag-iwas. Minsan ito ay pag-unawa. Ngayon simulan na natin. 1. Mangga. Matamis na kaaway. Sa Pilipinas, iisa ang hari ng prutas, ang mangga. Sa tuwing tag-init, halos bawat sulok ng palengke may tumpok ng hinog na mangga. Makatas, manamis-namis at amoy pa lang ay nagpapaalala ng kabataan. Para sa marami, ito ang comfort food na hindi kayang palampasin. Pero para sa mga may diabetes, ang mangga ay hindi na dapat itinuturing na kaibigan. Bakit? Dahil sa likod ng kanyang dilaw na balat at matamis na lasa ay ang napakataas na fructose na madaling sumirit sa iyong blood sugar. Isang medium-sized na mangga ay maaaring may 45 gramo ng carbohydrates, karamihan dito ay asukal. At dahil mabilis itong matunaw sa katawan, mabilis din itong pinapataas ang glucose sa dugo, lalo na kung kinakain ito ng mag-isa sa walang laman at tiyan. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Diabetes Care, ipinakita na ang pagkain ng mga high glycemic fruits gaya ng hinog na mangga ay direktang nagpapalala sa glucose tolerance ng mga diabetic na edad 60 pataas. At kung ikaw ay senior na may insulin resistance na, mas matindi ang epekto ng kahit isang hiwa ng mangga. Ang mas masaklap, marami sa ating mga nakatatanda ang iniisip na mas mabuti na ang prutas kaysa sa tsokolate. Kaya kahit pinagbawalan na, patago pa rin kumakain. Kaunti lang naman, sabi nila. Pero ang totoo, hindi dami ang problema, kundi ang bilis ng epekto sa katawan. Hindi ibig sabihin ito na masama ang mangga para sa lahat. Pero para sa mga may diabetes, lalo na ang mga seniors, ito ay isang trigger food. Ibig sabihin, kahit kaunting dami ay pwedeng magdulot ng biglang pagtaas ng blood sugar, pagkahilo, pananakit ng ulo o biglaang panghihina. Maraming beses na ring nangyari sa mga pasyente, kinabukasan ng salusalo, kung saan may manggang hilaw at bagoong o manggang hinog sa halo-halo, ay bigla na lang nanghihina, parang nilalagnat o napapansin nilang nanginginig ang kamay. Kapag tinanong kung ano ang kinain, palaging andun. Mangga. Hindi ito simpleng prutas lamang, ito ay isang emosyonal na alaala. Pero sa diabetes, minsan kailangang matutong lumayo sa mga bagay na nagbibigay ginhawa
pero unti-unting pumapatay. Pwede ka pa rin kumain ng matamis, ngunit dapat ito'y sa tamang uri, tamang oras, at tamang kombinasyon. Ang mangga, bagamat masarap, ay dapat iwasan kung may diabetes ka. May mga mas ligtas at mas makakatulong na prutas na pwedeng ipalit. Huwag hayaang masira ang iyong kalusugan dahil sa isang bagay na alam mong hindi mo na kaya. Ngayon kung mangga ang paborito mong prutas at hirap kang umiwas, normal lang yan. Kaya nga bago pa tayo lumalim sa susunod na prutas, tanungin mo ang sarili mo. Mas mahalaga ba ang sandaling sarap kaysa sa panibagong pagkakataong mabuhay ng malusog? 2, saging, paborito. Pero mapanganib. Si Mang Eladio, 74 na taon, ay dating tricycle driver sa Cavite. Simula nang siya'y ma-diagnose ng type 2 diabetes, sinunod niya halos lahat ng payo. Bawas sa kanin, iwas sa soft drinks, lakad-lakad tuwing umaga. Pero isang bagay lang talaga ang hindi niya maiwan, saging, lalo na ang lakatan. Araw-araw kasama ito sa almusal niya. Isang piraso, minsan 2. Mura, madaling hanapin, hindi kailangang balatan ng kutsilyo at higit sa lahat, may pakiramdam ng kumpleto ang araw kapag may saging. Pero isang umaga nang hina siya bigla, nahilo, parang nawalan ng balansi. Akala niya simpleng pagod lang, pero matapos ang check-up, ang sabi ng doktor, tumaas po ulit ang blood sugar niyo, Mang Eladio. May kinain po ba kayong matamis? Nang umamin siya, isa lang ang nasabi ng doktor. Ang paborito mo ang nagpapahamak sa iyo. Ang saging lalo na kapag hinog ay may mataas na glycemic index. Ibig sabihin, mabilis itong natutunaw sa katawan at mabilis ring nagpapataas ng asukal sa dugo. Ang problema? Dahil healthy ang reputasyon nito, marami ang hindi aware na ito pala ay delikado sa mga may diabetes. Lalo na kung higit sa isa ang kinakain at walang kasamang protein o healthy fat. Sa isang pag-aaral mula British Journal of Nutrition, ipinakita na ang hinog na saging ay may GI na lampas 62. At ang mas nakababahala, madalas itong kinakain bilang pang-alis gutom ng mag-isa sa walang lamang sikmura. Ito ang pinakadelikado. Hindi lang yan. Ang saging ay may natural na asukal na tinatawag na fructose at glucose na kapag pinagsama ay maaaring magdulot ng sugar spike lalo na sa mga senior na mabagal na ang insulin response. Bakit patok pa rin ito sa mga nakatatanda? Dahil sa praktikalidad, murang merienda, madaling ang nguyain at hindi kailangan ng lutuan. Ngunit kung ang kapalit nito ay panghihina, pagkahilo o hyperglycemia, hindi ba't mas mabuting maghanap ng alternatibo? Hindi naman sinasabi na bawal. Pero sa mga may diabetes, kailangan ang tamang timing at kombinasyon. Kung talaga'y di maiiwasan, dapat ito'y ipareha sa protein tulad ng isang hiwa ng keso o itlog. Huwag nang basta-basta lamang. At kung gaya ka ni Mang Eladio na halos araw-araw ay may saging sa pinggan, baka panahon na para tanungin ang sarili. Ilang taon pa ang gusto mong makasama ang mga mahal mo? Worth it ba ang isang pirasong saging kung kapalit nito ay isang araw sa ospital? 3, pakwan. Tubig nga ba o asukal? Tuwing tag-init, palamig ang hanap ng marami. At sa mga senior na nagtitipid, may isang prutas na palaging una sa listahan, pakwan. Mapula, malamig, matubig. Parang walang masama, di ba? Pero ang hindi alam ng karamihan, hindi lang tubig ang dala ng pakwan, kundi asukal. Maraming seniors ang nagsasabi, tubig lang naman yan. Pero ayon sa siyensya, kahit ang isang tasa ng hiniwang pakwan ay maaaring maglaman ng halos 10 gramo ng asukal at ang masama, halos wala itong fiber. Kapag walang fiber, mabilis na pumapasok ang asukal sa dugo. Parang gripo na biglang bumuhos. Sa isang ulat mula sa Harvard Health Publishing, binanggit na ang glycemic index, GI, ng pakwan ay nasa 76 na itinuturing na mataas.
ito ay mas mataas pa kaysa sa white rice at ilang uri ng tinapay. Ibig sabihin, mabilis itong nagpapataas ng blood sugar, lalo na kung kinakain ng walang kasamang protina or healthy fat. Ang mas masaklap, marami ang kumakain nito bilang panghimagas pagkatapos ng mainit na sinigang, menudo o pritong isda. Ibig sabihin, nauna na ang carbohydrate at taba, susundan pa ng isang matinding sugar spike mula sa pakwan. At hindi lang yan, ang pakwan ay may low satiety, ibig sabihin ay hindi nakakabusog, kaya ang isang slice ay madalas na uuwi sa 3 o 5. Hindi mo namamalayan, nakakalahating kilo ka na ng sugar water. Ngayon, baka iniisip mo, prutas naman masama pa rin? Hindi lahat ng prutas ay pareho. Ang epekto nila sa katawan ay depende sa damihan, paraan ng pagkain, at kung ikaw ay may kondisyon tulad ng diabetes. Kung isa ka sa mga matagal nang nanonood sa channel na ito, alam mong layunin natin ay hindi takutin, kundi gabayan. Kaya kung gusto mo pang malaman ang mga pagkaing akala mong ligtas pero delikado pala, mag-subscribe ka na sa Gintong Edad. Dito natin pinag-uusapan ang mga bagay na hindi palaging tinuturo sa ospital, pero kailangan mong malaman bago mahuli ang lahat. Balik tayo sa pakwan. Pwede ba ito sa diabetic? Technically, oo. Sa napakaliit na dami at kung ipapares sa high-protein food. Pero realistiko ba yon? Karamihan sa atin, lalo na't galing sa henerasyong sanay sa salo-salo, hindi titigil sa isang hiwa lang. At dito nag-uumpisa ang problema. Kaya bago ka muling maglamig gamit ang pakwan, itanong mo muna sa sarili mo, pansamantalang sarap, kapalit ay mataas na blood sugar, worth it ba talaga? 4, pinya, maasim pero masama sa blood sugar. Si Aling Doray, 69 na anyos, ay kilala sa kanilang barangay bilang maalaga sa pagkain. Marunong siyang magluto, mahilig sa natural na sangkap, at sinisigurado niyang may prutas sa bawat hapag. Pero may isang bagay siyang hindi alam, ang pinya na inakala niyang healthy ay unti-unting nagpapalala sa diabetes niya. Isang umaga, habang naglalakad siya sa palengke, bigla siyang nahilo, napaupo sa bangketa, malamig ang pawis, nanginginig ang tuhod. Dinala siya ng kanyang apo sa health center. Ang resulta, blood sugar 261 milligrams per deciliter. Ayon sa nurse, may kinain po ba kayong matamis, Aling Doray? At ang sagot niya, hindi po, prutas lang, pinya lang. Diyan nagsisimula ang hindi alam ng marami. Ang pinya kahit mukhang maasim at natural ay may napakataas na natural sugar content. Isang tasa lang nito ay maaaring maglaman ng 16 hanggang 20 gramo ng asukal, lalo na kung hinog na hinog. Bukod dito, ang pinya ay may glycemic index, GI, na humigit kumulang 66 hanggang 70 na itinuturing ng high GI food. Ang ibig sabihin nito, kapag kinain ang pinya ng mag-isa, mabilis nitong itinutulak ang asukal sa dugo. Mabilis pero delikado dahil hindi agad nasasalo ng katawan ng isang diabetic senior ang pagtaas na iyon. Ayon sa Journal of Clinical and Diagnostic Research, 2014, ipinapakita na ang pagkain ng high GI fruits gaya ng pinya ay may malakas na epekto sa post-meal blood sugar spikes. Sa mga pasyenteng may insulin resistance na karaniwan sa edad 60 pataas, ang epekto ay halos doble. At gaya ni Aling Doray, maraming senior ang gumagamit ng pinya sa iba't ibang pagkain. Nilalagay sa ensaladang mayonesa, garnish sa adobo o fried chicken, o kaya'y canned pineapple na may matamis na syrup. Lalo na kung galing ito sa lata, ang risk ay mas mataas. Dahil bukod sa natural na asukal, nadaragdagan pa ito ng refined sugar mula sa syrup. At ang irony, akala nila healthy dahil galing sa prutas. Ang pinya rin ay may natural na asido na maaring magdulot ng iritasyon sa tiyan, lalo na kung walang laman o mahina na ang digestive lining ng isang senior.
Kaya para sa mga may gastritis, GERD o slow digestion, doble ang epekto. Blood sugar spike plus stomach distress. Ngayon, baka iniisip mo, paano yan? Masarap ang pinya. Totoo, masarap ito. At may benepisyo naman ito sa vitamin C, potassium at bromelain. Pero hindi lahat ng masarap ay para sa lahat ng katawan, lalo na kung ikaw ay may diabetes. Gaya ni Aling Dorey, baka iniisip mong wala namang masama. Pero tanungin mo ang sarili mo, gaano kadalas mo kinukonsinti ang mga pagkain na akala mo'y ligtas? At gaano kadalas mo binabaliwala ang warning signs ng katawan mo? Minsan ang inaakala mong kaibigan sa kusina, siya palang unti-unting nagpapahamak sa'yo. Lemon strawberry, maliit pero makapangyarihan. Kapag iniisip mo ang strawberry, ano ang unang pumapasok sa isipan mo? Pangmamahaling prutas? Para sa cake lang? O baka naman iniisip mo, matamis yan, siguradong bawal sa may diabetes. Pero ang totoo, ang strawberry ay isa sa pinakaligtas at pinakamakakatulong na prutas para sa mga may diabetes. Hindi ito haka-haka, ito'y pinatunayan na ng maraming pag-aaral. Ang strawberry ay may mababang glycemic index, GI, 40. Ibig sabihin, hindi ito agad-agad nagpapataas ng blood sugar kahit pa matamis ang lasa nito. Ang sikreto, anthocyanins, isang uri ng antioxidant na nagbibigay sa strawberry ng matingkad na pulang kulay. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutritional Biochemistry, ipinapakita na ang regular na pagkain ng strawberry ay nagpapabagal sa panunaw ng glucose, kaya hindi bigla-bigla ang sugar spike pagkatapos kumain. Sa mas simpleng salita, ito ang prutas na matamis pero hindi traidor sa blood sugar. Pero hindi lang blood sugar ang tinutulungan ng strawberry. May taglay din itong anti-inflammatory compounds na tumutulong sa mga may arthritis. Mayaman sa vitamin C para sa immune system. May natural na fiber na tumutulong sa digestion. Isang tasa ng strawberry ay may humigit kumulang 3 gramo ng fiber, sapat para makatulong sa panunaw ng mga senior na may mabagal na bituka. Ngayon, paano ito dapat kainin? Hindi kailangang gawing komplikado. Huwag kainin ng walang laman ng tiyan. Huwag kainin mag-isa kung mataas ang asukal mo. Ipare sa protein or healthy fat para sa balanced glycemic effect. Halimbawa, isang tasa ng strawberry plus kutsarita ng plain Greek yogurt. Kaya strawberry slices plus kaunting almond o walnut. Ang ganitong kombinasyon ay hindi lang masarap, nakakabusog din at hindi nagdudulot ng sugar crash. Pero isa pang tanong na madalas marinig, hindi ba mahal ang strawberry? Totoo, hindi ito kasing mura ng saging o mangga. Pero kung ikukumpara mo ang presyo nito sa gamot, sa check-up o sa araw na kailangang ipahinga dahil sa hilot pagtaas ng asukal, mas makakatipid ka pa rin. Hindi ito prutas na araw-araw mong kailangang kainin. Pero kung bibigyan mo ng espasyo ang strawberry sa iyong plato, bibigyan ka rin nito ng proteksyon, sustansya at kontrol sa sarili. Ang tanong, handa ka bang palitan ang panganib ng saging o mangga ng prutas na makakatulong sa iyong kalusugan? 6, mansanas. Simpleng prutas, malaking ginhawa. Si Mang Tonyo, 72 taon, ay dating karpintero sa Quezon Province. Magkakadiabetes sa pamilya nila, tatay niya, kapatid, pati bunso niyang anak ay may type 2 diabetes. Kaya nang siya ay ma-diagnose, hindi na siya nagulat. Pero aminado siya, takot siya. Takot sa insulin, takot sa pagkaing hindi niya naiintindihan, at takot mawalan ng kontrol. Isang araw habang nakaupo sa waiting area ng barangay clinic, tinanong siya ng isang nurse trainee, "Tay, ano po ang paborito niyo na prutas?" Hindi siya agad sumagot. Sabi lang niya, "Wala na akong prutas ngayon kasi baka tumaas sugar ko." Napatingin sa kanya ang doktor at doon ipinaliwanag sa kanya ang tungkol sa mansanas. Ang mansanas ay isa sa pinakaligtas na prutas para sa mga may diabetes. Hindi ito flashy, hindi exotic, pero sa katawan, simple ang epekto.
Kontrolado, mabagal at mapagkakatiwalaan. Ang sikreto ng mansanas ay nasa taglay nitong soluble fiber, partikular ang tinatawag na pectin. Kapag kinain, ang pectin ay bumubuo ng parang gel sa bituka na pinapabagal ang pagsipsip ng asukal sa dugo. Kaya imbes na biglang taas-baba ang blood sugar mo, makakaramdam ka ng mas matatag na enerhiya. Ayon sa Nutrients Journal noong 2020, ang regular na pagkain ng mansanas ay nakakatulong sa pagbaba ng post-meal blood glucose, mas maayos na long-term glycemic control, mas magandang bowel movement sa seniors. Dagdag pa riyan, ang mansanas ay mayaman sa antioxidants at may anti-inflammatory properties na tumutulong sa mga may arthritis, memory loss o madaling mapagod. At para sa mga may constipation, ang natural na fiber nito ay banayad pero epektibong pampalakas ng panunaw. Pero may isang paalala, iwasan ang apple juice or processed applesauce. Kumain ng buong mansanas kasama ang balat kung kaya. Ang balat nito ay may karamihan sa fiber at polyphenols na nagpapababa ng blood sugar. Kung gusto mong gawing mas blood sugar friendly ang mansanas, ipares ito sa peanut butter o sa hiwa ng low-fat cheese o kahit nilagang itlog. Sa ganitong paraan, hindi lang ito pampabusog, ito rin ay panangga sa biglaang sugar spike. Ngayon gusto kong itanong sa iyo, ikaw ba ay katulad ni Mang Tonyo na inakala mong bawal lahat ng prutas? O baka meron kang sariling kwento kung paano ka muling bumalik sa tamang pagkain? Ikwento mo sa comments. Gusto kong mabasa iyan dahil baka ang karanasan mo siya ring makatulong sa iba nating senior na nanonood ngayon. Hindi kailangang mahal ang solusyon. Hindi kailangang imported. Minsan, nasa harapan mo lang isang simpleng mansanas na tahimik pero tapat sa katawan mo. Pito peras, banayad na galing ng kalikasan. Sa dami ng makukulay na prutas sa palengke, ang peras ay kadalasang hindi napapansin. Walang malakas na amoy, hindi matingkad ang kulay, at kung ikukumpara sa mansanas o mangga, tila ba pangalawa lang palagi sa pagpili. Pero kung ikaw ay may diabetes, baka ang tahimik na prutas na ito ang pinakatapat sa katawan mo. Ang peras ay may natural na tamis, pero hindi agresibo. Mayaman ito sa soluble fiber, gaya ng pectin, na kilalang tumutulong sa pagpapababa ng blood sugar. Sa katunayan, isang medium-sized na peras ay may halos 5 hanggang 6 na gramo ng fiber, karamihan nito ay matatagpuan sa balat. Kaya kung kakain ka ng peras, huwag itong balatan dahil andun ang mga sustansya. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition noong 2015, ipinakita na ang regular na pagkain ng peras ay nauugnay sa mas mababang panganib ng type 2 diabetes salamat sa kakayahan nitong mapabuti ang insulin sensitivity. Ano pa ang meron sa peras? Flavonoids, isang grupo ng antioxidant na tumutulong sa pagpigil ng pamamaga sa katawan. Anti-inflammatory compounds, may tulong sa mga may arthritis, high blood pressure, at maging cognitive decline. Hydration-friendly, dahil mataas ang water content, magandang prutas ito sa mga seniors na hindi gaanong nakakainom ng tubig. At para sa mga may mabagal na panunaw, ang peras ay banayad sa tiyan. Hindi ito mabigat, hindi acidic, at madaling nguyain kahit ng mga may problema sa pustiso o gilagid. Ngayon, paano ito dapat kainin para mas maging effective? Piliin ang peras na bahagyang matigas pero hinog na. Ipares sa manipis na hiwa ng turkey o ilang pirasong walnut. O kaya, bahagyang pakuluan ito na may kaunting cinnamon para maging natural na panghimagas. Ang ganitong paraan ng paghahanda ay hindi lang masarap, kundi blood sugar friendly pa. Pero may paalala rin, iwasan ang canned pear o peras na nakababad sa syrup. Dahil kahit prutas ito, kapag pinroseso at nilagyan ng sugar syrup, nawawala ang benepisyo at nadadagdagan ang panganib. Isa pa,
Dahil ang peras ay may natural na diuretic properties, makakatulong ito sa mga seniors na may fluid retention o high blood pressure. Pero kung may kidney problem ka, kumonsulta muna sa iyong doktor. Sa kabila ng pagiging simple, ang peras ay may lakas. Hindi ito sumisigaw, pero gumagawa ng epekto. Ito ang klase ng pagkain na hindi nagpapabibo, pero nagbibigay ng tunay na suporta. Tahimik, banayad, pero epektibo. Baka ito na ang hinahanap mong prutas, yung hindi agresibo pero tapat. Walo, kiwi, mabangis sa asukal, mabait sa katawan. Si Nanay Rosa, 70 anyos, ay tahimik na namumuhay sa Laguna. Wala siyang social media, hindi marunong sa apps, at sa radyo lang siya umaasa para sa balita. Pero isang bagay ang hindi niya pinapalampas tuwing linggo. Ang pagdalaw ng apo niyang, si Lian, na laging may dalang kakaibang prutas. Isang araw, dinalhan siya ni Lian ng kiwi. "Lola, subukan mo ito. Maganda raw sa diabetes," sabi ng apo. Napakunot noo si Nanay Rosa. "Ano yan? Ang liit, parang balbon." Pero dahil mahal niya ang apo, kumain siya. Una, may asim. Sunod, may sarap. Pero ang hindi niya agad napansin ay ang ginhawang naramdaman niya pagkatapos. Kinabukasan wala ang karaniwang hilo. Hindi rin siya madaling napagod habang naglilinis. Pagkalipas ng ilang linggo ng tuloy-tuloy na kiwi sa merienda, bumaba ang kanyang fasting blood sugar mula 158 naging 119. Napatingin ang doktor, "May binago ba kayo sa pagkain, Nay?" Ang sagot niya, "Wala naman po, maliban sa maliit na prutas na kulay green." Ang kiwi ay hindi pangkaraniwang prutas sa Pilipinas, pero unti-unti nang nakikilala at may mabigat na dahilan kung bakit. Ito ay may low glycemic index, GI 50. Ibig sabihin hindi ito mabilis nagpapataas ng blood sugar. Bukod dyan, mataas ito sa soluble fiber na nagpapabagal sa sugar absorption sa dugo. Ayon sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 2010, ang regular na pagkain ng kiwi ay nagpapaganda ng glycemic response, lalo na sa mga taong may metabolic syndrome. Ang ibig sabihin, sa mga seniors na hirap na sa blood sugar control, ang kiwi ay natural na suporta. Pero hindi lang yan. May taglay din itong actinidin, isang enzyme na tumutulong sa pagtunaw ng protina. Kaya kung ikaw ay madalas makaranas ng kabag, bloating o constipation, malaking tulong ito sa digestion. At may dagdag pa, halos doble ng vitamin C kumpara sa orange. May potassium, vitamin E at antioxidants. Tumutulong sa immune system, puso at cognitive function. Ngayon, paano ito kainin? Kung kaya mo kainin pati ang balat, dun nakapaloob ang triple fiber. Ipare sa cottage cheese o nilagang itlog. O kaya ay gawing frozen snack. Hiwain at ilagay sa freezer para sa malamig na merienda. Para sa mga senior na sawa na sa saging at mangga, ang kiwi ay makabagong alternatibo. Tahimik, maliit, pero may bigat ang epekto. Kung gaya ka ni Nanay Rosa na sanay sa luma, baka panahon na para magbukas ng bagong pagkakataon para sa katawan mo. Baka nga hindi mo pa ito nasusubukan, pero baka ito rin ang bagay na matagal nang hinihintay ng katawan mo. Minsan, ang pinakamaliit na hakbang ang may pinakamalaking epekto. Panahon na para mamili. Ngayong alam mo na ang pagkakaiba, may mga prutas na masarap pero delikado, at may mga prutas na banayad pero makapangyarihan. Hindi natin sinasabing huwag ka nang kumain ng prutas. Ang sinasabi natin, maging matalino ka sa pagpili. Dahil ang tamis ng buhay ay hindi lang nasusukat sa lasa ng kinakain mo, kundi sa kalidad ng buhay na natitira pa sa'yo. Marami sa ating mga seniors ang tahimik na nagsasakripisyo. Tinitiis ang gutom, tinitiis ang pagnanasa sa matamis, tinitiis ang kaba sa bawat blood test. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Dito sa gintong edad, isa ang layunin natin. Ang tumanda ng may dignidad,
may kaalaman at may kontrol. Ngayon, kung may isa sa mga prutas na tinalakay natin ang tumama sa iyo, i-share mo sa comments. Anong prutas ang akala mo'y safe pala ay delikado? O anong prutas ang gusto mong subukan ngayon pa lang? Ang kwento mo ay hindi lang mahalaga, ito'y makakatulong din sa iba nating manonood. At kung naramdaman mong may natutunan ka ngayon, mag-subscribe ka na sa channel na ito. Hindi pa huli ang lahat para itama ang nakagawian. Bawat video ay ginagawang gabay, hindi sermon. Tahanan, hindi takutan. At kung may kakilala kang may diabetes, kaibigan, kapatid o magulang, i-share mo ang video na ito sa kanila. Baka ito na ang pag-uusap na matagal nang iniiwasan, pero kailangang simulan. Palala lamang, ang mga impormasyong ibinahagi natin ay base sa siyensya at karanasan, pero hindi pamalit sa payo ng iyong doktor. Bawat katawan ay iba-iba. Kaya bago ka gumawa ng major changes sa iyong diet, kumonsulta muna sa iyong health provider. Mas mainam ang maagang pag-iingat kaysa huling pagsisisi. Hindi mo kailangang putulin ang tamis sa buhay. Ang kailangan mo lang ay piliing matalino kung saan ito magmumula. Ang bawat kagat ay isang desisyon. At ang bawat desisyon ay hakbang papalayo sa takot at papalapit sa kalusugan